So eto legit ko ding experience to. Sa kayo maniniwala? Sa photographer or sa businessman? Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Eto na naman tayo. So ayan no, kung nakikita nyo no, uunahan ko na kayo. Baka maunahan pa tayo ng iba dyan. Kasi meron na namang nagbe-breed ng isang photo booth. Gagamit na naman ng photo booth ng 121 na Epson. Sinasabi ko sa inyo no. So bago tayo magsimula no, kahit papano naman matagal na tayo sa industry ng photos. Ayan, nag-event din tayo sa mga hindi nakakalam. So ayan, eto muna yung topic natin. Ililigpit ko lang to saglit. So unang-una nakita nyo naman yung pinakita ko sa inyo, yung camera natin no? Hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong model nun dahil meron na naman nag-send sa akin na meron daw tao na nagbe-breed. Ibig kong sabihin nagbe-breed, naghuhubog ng isang mga something dyan ng mga customer niya na papasukin ang photo booth, di ba no? Unang-una ulit, hindi masamang mangarap no, pero sa pangarap mo sa pag-abot na yan, kailangan step by step yan no? Huwag mo munang masyadong hanga din yung hindi mo pa kayang mapuntahan. Kasi mauhulog ka dyan dahil kailangan step by step natin pupuntahan yan no? Yung mga tagumpay natin dyan no? At sinasabi ko sa inyo kung gagamit kayo ng Epson 121 sa pagpo-photo booth, ay nako, mag-isip-isip na kayo. O eto no, alam ko narinig nyo na tong mga salitang to no. San kayo maniniwala? Sa doktor na nakapagtapos o sa tambay na karpintero dahil magpapagawa nga kayo ng bahay, di ba no? Yung sabi ng tao. Sa kayo maniniwala? Sa karpintero dahil nga ang kailangan nyo talaga magpatayo ng bahay, o doon kayo sa doktor na matalino? Diba? Syempre maniniwala kayo sa karpintero dahil karpintero yun eh. At sana naman maniwala din kayo sa sasabihin ko. Dahil kahit pa paano, nagpo-photo-photo naman tayo dyan. Sobrang tagal na natin sa industry ng photoshoot, no? At photo booth din, diba? Seryoso kayo? Epson 121 ang gagamitin nyo? Bakit hindi nyo pa lubos-lubusin? Bakit hindi webcam na lang or cellphone yung gamitin yung pang picture, diba? Webcam na lang din, no? So mamaya siguro subukan ko kayong canvas ng webcam, diba? Epson 121 photo booth, tas lagay mo pigment. Pigment gamitin nyo. Talagang papaldo-paldo kayo dyan. Ayan, no? So etong topic na to no, sana ano pa to medyo soon pa to, pero tirahin na natin. Ayan no, eto may nag-comment dito sa ating group page din dito sa photo booth Tiangge. Etong sasabihin ko na to no, lahatan na to, tatamaan nito kung sino yung tatamaan, 'di ba? Sabi dito, eto naman talagang nagtatanong siya dito. Ilalunch na daw nila yung business nila na photo booth. Ang tanong daw nila, ang gagamitin daw nila yung Epson 121 na pigment ink. Nakita ko kasi doon sa number 1 number 1 overpriced vlogger na magtuturo daw siya ng photo booth, tapos ang gagamitin yung kanyang overpriced na printer na 121. So eto, bibigyan ko kayo ng tips, talagang legit tips, real world tips. Talagang base sa experience, hindi lang base sa makapagbenta. Yung Epson 121, gamit mo pigment ink. Siguro naman kung matagal na kayo nagpiprint gamit yung pigment, alam nyo na yung greenish na output, diba no? Greenish na output sa mga paggamit ng pigment, at yung mga ibang kulay mahirap kunin. Halimbawa, yung mga damit nung nagpa-picture sa'yo sa photo booth, iba yung lumalabas na output. Di napahiya na kung sino man yung bumili ng pigment ink na yun, di ba? At eto pa, sobrang tagal mag-print ng ganyang printer. Kasi kung hindi mo yan ihahay or yung isasagad mo yung settings niyan, kung naka-standard lang yan, ang pangit ng output niyan. So kung merong kumuha man sa'yo na customer, baka pauwiin ka na lang kasi sobrang pangit ng output mo. At sa mga photo booth to, dapat mga borderless yung mga print. Ayan o, gaya kung nakikita niya, borderless.
talagang sagad na sagad yung print. Oo, pwedeng borderless sa Epson 121, pero talagang sobrang tagal, no? Eto, sasampulan ko kayo ng mga proof din mamaya, no? Eto, sige, unahin na natin yung sample na, na print, kung gaano katagal. So, dito, kung mapapanood nyo itong channel ni Repa Pips, nag-sample print siya dito ng kanyang photo print ng 4R. Yung 4R, ayan yung ginagamit sa photo booth na size ng papel. Forward ko na lang din, no? Nagsimula siya ng print dito, 1 minute. So, 1 minute, natapos yung print niya dito, around mga 3 minutes natapos dito sa ano niya. Eto, no? Ayan, natapos, 3 minutes. So, ibig sabihin, ang isang print out mo ng 4R na papel ay around 2 minutes. Pero hindi natin alam, for sure to, ano to baka original ink pa to. Diba, no? Original ink pa to, malamang. At ang settings nito, standard pa. Paano kung pigment ink yung gamit nyo? Syempre, ihahay nyo yung settings doon sa pagprint nyo. Syempre, tatagal yung pagprint nyo. Mga ngarag-ngarag. At bibigyan ko kayo ng sample na computation, di ba? So, kung mali ang computation ko, kayo na lang din mag-compute. Pero, eto 2 minutes siya nag-print sa isang size na 4R. So, eto, standard pa lang to. For sure to, standard printing pa lang siguro to. No? Kung di tayo nagkakamali at original pa yung ink neto. So, sa isang minuto, merong 60 seconds. Display mo yan ng 2. Dahil nga 2 minutes yung kanyang print. So, sa 2 minutes na yan, isang picture pa lang yung piniprint mo dyan. So, i-multiply mo yan na sabihin mo sa isang event mo ay naka 100 ka lang. Naka 100 ka lang na photo, na print. 12,000. Yung 12,000 na yan, i-divide mo yan ng 60 kasi para makuha mo yung minutes. So, meron kang 200 minutes na na-consume sa pag-print mo ng isang, ng 100 pieces na photo. Take note for sure, original ink pa yung ganito. At yung mga settings yan, baka standard lang yan. Paano na lang kung matagal yung settings mo or naka-high? Kasi pag pigment, kailangan naka-high. Eto, no? 200 minutes. Sa isang oras, di ba, 60. So, i-divide mo pa to ng 60. Kung, basta i-correct nyo na lang ako, mali ako Di-divide mo to ng 60 para malaman mo kung ilang oras tong 200 minutes. 3 oras. 3 oras sa 100 pirasong print. Ang isang photo booth, minimum yan 2 hours, di ba? 2 hours, tapos unli print. Di dun sa unli print na 2 hours na yun, wala pang 100 yung na-print mo gamit yung Epson 121. Paano na lang kung yung printer mo ay sablay-sablay or dumudulas, umi-slide dahil tanggal pa yung shark teeth, may mga modification ka pang ginagawa, di hindi lang 3 hours mo maipiprint yung 100 na output or yung nakolekta mong picture doon. Eto, no? Ang mga gamit sa photo booth, tatawa talaga ako, no? Eto, bibigyan ko kayo ng sample, no? Unang-una, sa photo booth ang gamit talaga dyan dahil syempre para sa pagiging portability or konti lang yung bitbitin mo sa photo booth, eto talaga yung mga number 1 dyan. Canon Selfie Printer dahil napakaliit lang yan, compact, napakaliit at mabilis mag-print. Parang less than minute lang yung isa niyang output na ganito, parang seconds lang, 30 seconds ata kung di ako nagkakamali or mga ganon. At eto, no, yung Canon Pixma, eto, may mga gumagamit din neto. Pero bibihira yung gumagamit ng Canon. Ito talaga gamit namin, Canon Selfie. Tsaka ito talaga pinaka the best, yung Epson 805. So nakadepende yung mga presyo. Kung Canon Selfie, eto mahal to. Mahal yung bayad sa inyo kasi may sarili tong photo paper, yung mga ganitong printer at iba yung ink niyan. Talagang bilang lang yung pag-print. Kaya ito talaga pinakamaganda sa mga photo booth, mabilis mag-print. Etong 805, lalong-lalo na yung bago niya ngayon na 8050, yung latest version na ganito. At sinasabi ko sa inyo, kung papasukin niyo yung photo booth printing business, no, ang gagamitin niyo dyan ay original ink lang. Huwag kayong mag-pigment ink dyan dahil minsan or madalas hindi nyo makukuha yung original color kung ano yung ipinrint nyo or yung sinut nyo, kuha daw sa camera. Kasi syempre may
modification pa kayong gagawin dyan, ihahay nyo pa yung settings, aayusin nyo pa yung timpla ng kulay, diba, no? At siguro naman naniniwala kayo doon sa computation ko, no? Kung gagamitin niyo yung Epson 121, ayan, inunahan ko na, baka maunahan pa kayo kasi baka meron na namang mauto na papasukin niyo yung photo printing or etong photo booth na printing na to gamit yung Epson 121. Talagang kung makakakuha ng customer gamit yung Epson 121, for sure yan, baka hindi na umulit sa'yo yan. At try mong mag-search sa YouTube kung merong gumagamit ng Epson 121 sa photo booth, no? Meron siguro mga pang backup, pero sobrang wala akong na nakakahiya ang Epson 121 yung ano mo. At kung nakikita nyo itong mga nasa baba, eto wala pa akong mga idea sa printer na to maliban lang dito sa gitna. Eto, meron akong event na na-attendan, ako doon, shooter ako yung nagka-camera. Ito yung gamit nung isang photo booth na nakausap ko, ganito. Sobrang mahal nito. Syempre kung ganito yung printer nyo, mas mahal din yung inyong mga talent fee or kung sa mga photo booth nyo, mahal yung bayad, no? Ayan, etong dalawang to, wala pa akong idea sa dalawang to kasi kamamahal ng mga yan. Grabe, no? Talagang sobrang quality yung mga print nyan at saka mabibilis yung mga print nyan. Eto yung neto, kakaiba yung neto parang cellophane yung ink niya. Basta iba yung na ito. Pero kung papasukin nyo nga yung printing business, no, ito yung gamitin nyo or Canon Selfie or ganito. Wag nyong subukan na pasukin at gamit nyo ay Epson 121 na pigment ink. Wag kayong magpipigment ink sa photo booth, no? Ayan, no, inuulit ko sa inyo, ang business, quality service, and then happy client nga, no. Masarap sabihin na marinig nyo na napakaganda ng inyong output, diba, no? And may nag-comment nga dito, kikita ka talaga dyan sa Epson 121. Kaso, syempre titimplahin mo pa yung mga kulay niyan eh. Kung gamit pigment ink, grabe, no? Isipin nyo, no? Magkaiba yung nagsishare ng knowledge at magkaiba rin yung gusto lang makabenta. Tatandaan yan. Sobrang magkaiba yan. Gusto lang pumaldo. Grabe. Ay. So, inuulit ko, no? Wag gagamit ng 121. Pwede nyo subukan para mapahiya kayo. Kayo naman ang mapapahiya eh. Sa sobrang tagal nyo mag-print. Isipin nyo, isang output pa lang. Sobrang tagal na. Baka abutin pa ng 3 minutes yan. Or 2.5 minutes. So, i-multiply mo na lang. Kayo na lang ang mag-compute. So usually yan sa isang print yan, kung maganda-ganda yung printer mo, abot lang yan ng seconds, mga 28 or mga 30 seconds, mga ganyan, 'di ba, no? Ngarag ka talaga dyan kung Epson 121 ang gagamitin nyo sa photo booth printing. So inuulit ko, saan kayo maniniwala kung magpapagawa kayo ng bahay, sa karpentero ba or sa doktor na nakapagtapos ng kolehiyo, no? Diba, no? Alam ko narinig nyo yung mga kataga na yun. So eto, legit ko ding experience to. Saan kayo maniniwala? Sa photographer or sa businessman? So ayan, inuulit ko, mag-research, mag-practice, hindi masama mangarap, no, pero kailangan puliduhin nyo, no, step by step. Talagang research talaga para hindi kayo malamangan at hindi kayo mauto. So ayun lang, like, share, and subscribe. Comment down below kung meron kayong katanungan, no? So sa susunod, siguro ila-line up natin kung paano talaga yung mga setup ng photo booth. Meron pa naman ako mga dyan, kasi yung iba naka-out yung natin. Pero siguro tsaka na lang muna, at least binigyan ko kayo ng idea na wag ang Epson 121 sa photo booth, no? Meron na rin naman akong video kung ano talaga din yung mga magandang pang photo print. So kasama tong dalawang to. So yung link no nasa description, no. Ito, photo booth printers. Ayun lang talaga. Wala nang iba. The best yan. So ayun lang. Bye-bye. Huwag magpapauto. Lamang ang nag-research at nag-research. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo.